Magandang araw po muli sa inyo. Muli, parehong araw, ika-6 Disyembre taong 2025. Pag-usapan po naman natin ngayon sa pagkakataong itong si Marcoleta ay nakasuhan sa Ombudsman. Pero bago yan, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-share at mag-like. Mag-usap-usap po tayo dyan sa komento para magkaintindihan po tayo sa mga pangyayari. Dahil po nangyari sa mga nakarang araw. Ah, yung kay Bato, kay VP Sara, kay Zaldico, yung kay Barzaga, ang dami yung nangyari. Hindi ako nakapag-upload ng ilang linggo dahil sobrang busy ko po ngayon sa aking inaasikaso. Bagamat ngayon nagkaroon ako ng oras, kaya naisip kong magbigay ng opinion o komento at magpaliwanag na rin. Itong si Senator Marcoleta, nakasuhan na nga doon sa ombudsman. Dalawa po ang ikinaso sa kanya. Ito hong violation of Omnibus Election Code dahil na nga sa hindi tapat na pagsusumite o hindi ko kasi maglapat yung kanyang SALN at SOSE. Ang SALN yung Statements of Assets, Liabilities of and Networks, yun po yung kakayahan niya, yung kung anong meron siya, versus sa SOSE, sa Statements of Contributions, Expenses, Expenditures. Lumalabas po kasi ang ginastos niya sa kampanya ay 112 million Mga ganung halaga 110, 112 million. Pero sa kanyang salin, sa kakayahan niya at kung ano meron siya, ay nasa 50-something million lang. So times 2 So laki ng diferensya Paano ka nakagastos ng ganong kalaki kung ang kakayahan mo ay ganito lamang? Yan ang kailangan niya ipaliwanag kasi kailangan sa batas natin nililimitahan gaya na napaliwanag ko sa mga nakaraang video, may limit ang paggastos ng politiko sa kada botante. Bagamat yung batas na yun ay luma na at ang halaga ng piso ngayon ay hindi na katumbas ng halaga ng piso noon, hanggat hindi ho nare-revisa ang batas na yun, kailangan ho yun ay sundin dahil yun po ay epektibo. Kung matatandaan ho natin, natanggal ho sa pagkakagobernador si Laguna Governor, E.R. Harris ito dahil sa kanyang paggastos ng sobra-sobra sa nararapat. Yan ay kinatigan ng Supreme Court at ngayon ay hinatulan siya na guilty at hindi po siya pwedeng umupo. Kaya nung panahon na yun, tinanggal siya Ngayon yun, nanalong mayor, pero ibang issue yun kung paano. Pero pag-usapan natin muna kung itong kay Marcoleta, kung bakit mahalaga na pagtuunan ng pansin ng kasong ito. Ang kalawa niyang kaso ay perjury o ang pagsisinungaling under oath. Kasi doon nakalagay po doon sa SOSE, meron po doon true and correct, di ba? Dapat po yan transparent dapat po yun sa base sa sa alam mo, sa totoo. Kasi sinasabi ni Marcoleta, meron daw siya mga donor na anonymous, ayaw magpakilala. Napaka-unfair naman po nun sa mga mamamayang Pilipino. May batas tayo, kailangan nila ideklara sa nanggagaling ang ginagastos nila sa kampanya. Kasi kung gano'n naman pala, magtatakipan lang pala. Di lahat ng mga kandidato hindi na magdedeklara ng totoo. Sasabihin lang, anonymous. Di natin alam kung saan nanggagaling bakit willing gumastos sa napakalalaking halaga ng mga donor na yan. Ano ang kanilang motibo? Hindi ba? Bakit ayaw magpakilala? May conflict of interest ba? Konektado ba rin yan sa mga hindi dapat konektado sa politiko? Yan yung maglalaro sa mga isip ng mga tao dahil kaduda-duda yung inilatag na SOSE. Kailangan, kung meron kang 112 million, ipaliwanag naman ninyo, deserve ng mamamayang Pilipino, malaman, paano ka nakagastos ng ganyang kalaki? Pero wala ka namang kakayahan ganyang kalaki. Kung sino nagbibigay sa iyo? Bakit tinatago? Anong interest nito? Baka naman itong mga taong ito, yung mga taong hindi dapat nagbibigay dahil may connection sila sa gobyerno o maaari. Ito po ay hindi pagbibintang. Ito po ay pag-iisip. Bakit?
Kailangan nyo ito ipaliwanag, kaya ito nakasuhan. Dapat siya magpaliwanag. Twist of fate, iniimbestigahan nila si Boyeng Rimulya, ngayon sinampahan sila ng kaso sa ombudsman at si Boyeng Rimulya mismo ang mag-iimbestiga sa kanya. Labag sa batas na hindi nila ideklara saan nanggagaling ang ginastos nila ng kampanya. Hindi naman po ito forum shopping dahil hindi naman po isang kaso sa isang korte ang isinampa. Hindi naman po pare-parehong kaso ang isinampa sa ano. Dahil po ito yung dalawang magkaibang kaso. Violation ng Omnibus Election Code nga at itong perjury. Ang punto lang po kasi dyan, yung gusto nyo po maging lingkod bayan, public service. Di ba? Serbisyo publiko. Kung gusto niyo maging parte niyan, handa po sana tayong maging public sa publiko. Ang unang ibig sabihin ko, dapat po lantad tayo. Ang yaman natin, ang kakayahan natin, dahil tayo po serbisyo publiko lingkod bayan Bakit tayo magpoprotekta ng mga taong ayaw magpakilala? Bakit nila gustong gumastos ng mapakalaki sa kampanya natin? Pero hindi natin sila pwede banggitin. Bakit? Anong tinatago nila? Kasi kung talaga lingkod bayan ka at matino ka, kaduda-duda, bakit mo ko bibigyan ng pera at ayaw mong ideklara kita sa SOSE? Baka naman illegal tong perang ito, baka naman may koneksyon ka sa gobyerno. Ipagpalagay ho natin ganon. Di ba dapat, hindi ko tatanggapin yan. Delikado yan. Alam niyo po si Senator Dick Gordon, noong kampanya, lalo na 2010, hindi yan tumatanggap ng donor. Kasi ayaw niya ng utang na loob. Alam ko po yun dahil naging volunteer po ako sa Bagong Bayan ni Senator Dick Gordon. At sana makuha yung ganong klase ng trait ng Pilipino na mayroong paninindigan. Hindi matapang sa salita ng salita, pero pag nandun na ikutan naman sila ng ikutan, dahilan ng dahilan. At yung iba nga nagtatago. Yung iba tulad ni Senator De La Rosa, na nagkaroon ng arrest warrant di umano, hindi nagpakita. Pero samantalang noon, talagang nagpapa-press con pa. O sige, ito kamay ko, pusasan mo, Trillanes. Pero nung baka pusasan na nga ni Anino, wala. Sana hindi tayo pa-press con. Yung pagiging siga sa Senado, ipaliwanag din sana doon sa bakit kayo may mga ganitong kaso. Mas malaki pa ginastos ninyo sa eleksyon kumpara sa kakayahan ninyo. Pero ayaw nyo sabihin kung paano at bakit at sino. Paano natin masisigurado, gaya ng sabi ni Miriam, kung tumatanggap ang kandidato ng pera sa labas, malamang sa malamang pag umupo yan, may utang na loob yan na babalikan. Hindi po namin kailangan at di mo kami kayang mapaniwala na walang ganon kung hindi ka magpapaliwanag, Marcoleta. Kasi si Marcoleta, bihasayang abogado, nagsasalita yan, talagang madiinan yan Pero sasabihan mo kami ng anonymous, ayaw magpakilala, ganun kababaw na dahilan. Hindi yata karatanggap-tanggap yun. Hindi katanggap-tanggap yun, Senator Marcoleta. Kung ayaw magpakilala ng mga donor mo, sana inisip mo at natanong mo sa sarili mo bakit ayaw magpakilala. Baka may conflict of interest o baka naman mismo kayo dyan, alam naman, pero nagbubulag-bulagan lang. Ano connection ng mga nag-donate na yan na ayaw magpakilala? Bakit ayaw magpakilala na alam nila malalagay ka sa alanganin at pumayag ka? Dapat yan ay pag-usapan. Deserve ng mamayang Pilipino na maintindihan saan nanggagaling ang mga ginagastos ng mga politiko para maintindihan din ng taong bayan sino ang mga posibleng bigyan nila ng utang na loob. Kaya tandaan nyo nito, sa mga nangyaring flood control, di ba? Natulasan, etong mga construction company nito, nagdo-donate pala sa ilang mga politiko. Kaya posible, kaya na-bid sa kanila yung
mga transaksyon. Kasi nga sa mga ganitong klaseng, pangyayari, 'yan ang mga iniiwasan natin. Korapsyon po 'yan, ano, dapat po 'to hindi na pinag-uusapan, moral 'to, eh, 'no? Pero dahil nakakalungkot ang standard ng ang pamantayan ng ating bansa patungkol sa sino ang puwedeng umupo. Hanggang dito po muna. Huwag po sana ninyong kalimutang mag-subscribe, mag-like, mag-share. Maraming salamat po at makakapag-upload po muli tayo sa mga susunod. It's willing kung meron pa tayong mga oras, ang dami ko po kasi talagang ginagawa ngayon. Marami pong salamat sa inyo.